Welcome back sa aking YouTube channel. Para sa mga first time lang po na manood, please click mo na yan, Jervis TV Manila. Anyway guys, wala nang bayad o libre lang. Tulong mo na lang din sa kapwa. Alright, thank you very much po. So topic natin po today's video sa politics tayo guys. Inday Sara, naglabas ng statement na may hugot, inflation, at sama ng loob. So lumalabas parang may pagkaampalaya pa rin ang kanyang nilabas na statement. So medyo mahaba yun guys, ang kanyang statement na kahapon na pinag-uusapan sa social media. So hindi may kakaila na itong si BP Sara ay masama pa rin ng loob dahil sa tinanggalan siya ng 650 million sa Kongreso at rumesbak kagad yung tatay niyang si Digong at mga supporter. So ito, naglabas siya ng statement para kalmahin siguro yung mga supporter. So narito guys ang kanyang statement. Sabi niya, mga minamahal kong kababayan, ako'y lubos na nagpapasalamat sa inyo mga walang patid na suporta sa opisina ng Vice Presidente at sa kagawaran ng edukasyon. Sabi niya dito, ang inyong matatag na paniniwala kahalagahan sa aking trabaho at positibong pagbabago sa aking mayambag sa pagunlad ng ating bansa na siya nagbigay ng lakas ng inspirasyon sa akin upang magpatuloy sa aking pagserbisyo sa bayan. So maraming salamat sa mga gumawa ng Green Ribbon bilang pagpapahayag ng suporta sa akin. So naintindihan ko, sabi niya, ang inyong pagkadismaya at galit hinggil sa mga issue tulad ng pakikialam sa budget at usaping confidential fund at ang mga hamon sa pamumulitika ay maliit lamang kumpara sa mas matinding pagsubok sa ating ekonomiya bilang epekto ng posibleng paglaki ng tunggalian ng Israel at Hamas at tumatagal ang digmaan sa pamamagitan ng Ukraine at Russia. So, hinikayat ko ang mga bawat isa sa inyo na tutukan ang paghahanda sa darating na panahon taghirap, lalo na sa patuloy na pagtaas ng presyo ng pagkain at iba pang bilihin. So, may oras para sa lahat at hindi ito ang panahon para paninira, pamumulitika, lalo na malayo pa ang susunod na eleksyon. Higit na mahalaga ang ating pagkakaisa, pagtutulungan at pagiging handa para sa tiyaking ang ating mga pamilya ay ligtas at matatag sa darating na buwan. Magtulungan tayo sa kapakanan ng ating bansa. Maraming salamat po sa inyong patuloy na pagsuporta, kababayan. Patuloy na tayo maging matatag at taguyod na mga bata. So, ang lahat ay para sa Diyos, bayan, pamilya. So, yun guys, napansin nyo, no, yung kanyang statement. Medyo mahaba siya. Gaya ng unang nabanggit ko, una, pasasalamat sa kanyang mga suporta at pagkadismaya. So, nabanggit niya yung budget at saka yung confidential fund. Which is, yun ang pinakatumama sa kanya. Naglubog sa kanya, lalo na doon sa survey na bumagsak siya, guys. Di ba? So, ang pinakabigyan natin pansin dito, guys, at yun, meron pang nadami pa yung Israel tsaka yung Hamas, Ukraine at Russia. So, ang pinakabuod nito, ito yon. Siyempre, kunwari, magpasubali muna siya. Ito yon. I-highlight natin, guys. Hinikayat ko ang bawat isa sa inyo na tutukan at paghahanda ng darating na panahon sa taghirap ng patuloy ng pagtaas ng presyo ng bilihin. So, dito, inflation na siya. Diba? Nakita yung part ng statement. Naging ekonomista na siya dito. At ito politika na guys. May oras para sa lahat na hindi ito panahon ng paninira at pamumulitika lalo na malayo pa ang susunod na eleksyon. So, ang tinutukoy dito yung 2028 nga siguro. Pero kung titignan mo yung mga statement niya, lalo na yung sinasabi niya pamumulitika, actually mas nauna sila, di ba? Itong si Tatay Diggs nga, yung Tatay Digong niya, direktang siniraan itong si Martin Romualdez at sumunod yung buong kongreso at si Franz Castro na nagagalit siya dahil nga hindi na pagbigyan at tinanggal yung kanyang 650 million ng confidential fund ng kanyang anak. So lumalabas na
talagang galit siya guys, galit siya. So sabi niya wag na mamulitika. At kung mapansin niyo ito si Martin Romualdez guys, di ba? Tahimik lang mula nung sinabihan siya ni Sarah na tambaluslos, wala, hindi siya nagka-counter sa social media. Trabaho lang din siya. At iba siya kung magtrabaho, di ba? Silent lang. Pero pag tumira siya, matindi. Kaya tinamaan itong si Hinday Sara. So, diniretso na kagad, di ba, ni Digong. Sabi niya, kung gusto mo maging presidente, dati kitang kaibigan, sinabihan mo ko na tatakbo ka, okay, sabi niya. Pero pa-audit ka muna. At ang pinakabulok ng institusyon sa gobyerno ay ang Kongreso. So, even yung buong Kongreso, siniraan niya. Buong Kongreso guys, hindi lang itong si Martin Romualdez. So, talagang may galit siya guys, silang dalawa ni Sara. Pero kung mapansin nyo, yung mga statement ni Inday, magkakasalungat. So, ito guys, yan, nandyan naman. So, unang statement niya noong September 4, sabi niya dito, we leave it to the decision and discretion of the members of Congress. We can live without confidential funds. So, yun naman pala, di ba? Ano sinasabi ng namumulitika? Siya mismo, bahala ng Kongreso kung anong gusto nilang gawin, discretion nila, mag-agree sila o hindi, bigyan ako hindi, okay lang. Mabubuhay ako ng walang confidential. Pero yung sumunod, October 4, after 1 month, guys, ito ang sabi niya, kung sino mang kumukontra sa confidential funds, ay kumukontra sa kapayapaan. So, parang kinontradict niya yung sinabi niya, di ba? Bakit nasasabihin yun na kukontrahin yung kanyang confidential fund, kontra sa kapayapaan. Samantala noon, sinabi niya, mabubuhay siya ng walang confidential fund at bahala ng Congress, discretion na nila. Pero bakit dito para kinakalaban niya na, di ba? At yun na nga nangyari, tinanggalan siya ng confidential fund. At ngayong October 18, pinaka-latest, may oras para sa lahat para sa lahat at hindi ito ang panahong paninira at pamumulitika lalo na malayo pa ang susunod na election. So, nakita nyo guys, talagang contradict, di ba? Siya mismo, yung kung ano yung binibitawan niyang salita, doon din kumukontra sa sarili niyang statement. So, sino namumulitika ngayon? Si Inday Sara. Sila sa kampo nila, lalo na yung mga DDS supporter, na patuloy ang pagbakbak, pagbanat dito kay Martin Romualdez, di ba? At kay Franz Castro at sa buong Kongreso. So ngayon matindi na ang bangayan, guys. Ngayon matindi na ang kanilang bangayan. So yun guys, kumbaga sinasabi niya yung pakikialam sa budget, trabaho talaga ng ano yan, ng Kongreso. Hindi ba niya maintindihan na kailangan pakilaman ng Kongreso? Lalo na itong sila mga kabayan, Black, sila Franz Castro, Arlene Rosas, kailangan talagang busisiin niya ng pera ng kaban ng bayan. Di ba? Kaya sinasabi niya pakikialam sa budget. May mandatong mga yun talagang silang bubusisi sa mga budget. Tsaka hindi lang naman tinanggalan sa kanya. Siya lang naman, hindi lang naman siya tinanggalan yung Department of Agriculture, di ba? Yung DICT, hindi rin pinagbigyan. So, may mga civilian agency na hindi pinagbigyan. At gaya na sabi natin, maganda naman ang pinuntahan ay yung West Philippine Sea. So, kasi itong si Sara guys, saka itong si Digong, sanay kasi ito guys na malalaking confidential fund. So, pinakita naman natin sa inyo dati, nung sa Davao pa lang, napakalaking budget ni Inday. Umabot ng 2.3 to 2.6 billion ang kanyang confidential fund. So, sanay sila sa ganun. At ngayon biglang tinanggal lang kahit piso wala. Kaya sila nag-alboroto. Ganon din kanyang tatay, napakalaking mga confidential. Na ngayon ay talagang iimbestigahan na. At suportado ng buong Kongreso ang pag-sita dito, pag-imbestiga sa kanilang confidential fund. So, nakikita natin guys, talagang sinasabi niyang huwag magpolitika. Sa ayat gusto mo, politika na yan. Kasi mga politician sila, di ba? Bakit niya sasabihin na huwag magpolitika? Hindi mo na may aalis yan, namumulitika yan guys. Pero yun na nga lang, nagsimula kasi sa kanila. So, ang inaasahan kasi ng mga supporter nitong si Inday, alam nila na panalo na sila. Sa 2028, malakas itong si Duterte, malakas. Sabi nitong si Sara, kaya panalo na sila.
So, yun ang inaasahan nila. Subalit, napansin nila nung panahon na nag-umpisa lang nagtambalos-los itong si Martin Romualdez, tinanggal itong si Gloria, napansin nila na na hindi pala yun ang gusto nilang mangyari, di ba? Siguro sa una lang nag-usap sila, kaya nga unit team, di ba? Na si BBM muna uupo, vice muna siya. So, nagbigay siya ng daan. Ah, kumbaga siya, yung kanyang posisyon, di ba, pinatatakbo ng presidente, eh, nag-giveaway siya. Pinauna muna si BBM. Kaso nangyayari ngayon. Siyempre, yung mga Marcos, nandiyan na yung kapangyarihan nila, tagal nilang hinintay yan. Nakabalik na sila ngayon sa Malacanang. So, ayaw nang bitawan. So, napapansin siguro nila Inday, sila Gloria, sila Digong, naiitsupera na. So, paano natin masabi yan? Dahil yung mga ibang unit team na kasama nila, kagaya nila Vic Rodriguez, Trixie Angeles, mga tao ni ano rin yun Duterte pinagtatanggal sa kabinete, di ba? So, ngayon, ang nangyayari ngayon, nahihiwalay na yung Marcos Romualdez sa mga Duterte. At nakikita natin yan, guys, mainit na pinag-uusapan. So, dyan nagkamali si Sara. Kaya ngayon, sinasabi niya ngayon, na may sinasabi siya ngayon na kailangan daw mamili ng kakaibigan ng mga politiko dahil nga kumbaga dito kasi guys, parang naisaan siya. 'Di ba? Naisaan siya ng grupo ng BBM na inaasahan niya todo suporta. Pero ngayon pa lang, 'di ba? Namamanukit siya sa 2028, nadudurog na siya. At talagang nawawalan na siya ng suporta sa Kongreso. So, yan guys, maganda yung nangyayari ngayon. Anong pakinabang natin sa mga bilang ordinaryong tao? Nalalantad sila na yung unity hindi naman talaga solid yan. May kanya-kanyang interes, kanya-kanyang mga gusto, at kanya-kanyang patutsada, pamumulitika. Kaya sana yung abangan nating susunod na election sa 2022, wag na tayong bumoto ng mga ganitong mga tarapo guys. Yung talagang naglilingkod sa bayan, hindi yung sinasabi ng unity sila, pero sila mismo nagkakaaway-away. So, hindi maganda, di ba? Ang maganda lang sa ating mga ordinary tao, nalalantad sila. Nalalaman natin kung ano mga klaseng tao mga to, Romualdez man yan, Marcos man yan, o Duterte pare-pareho lang sila. So, umanap tayo ng taong may resibo na talagang inuna yung tao, hindi kapag yung personal na interest. Right? So, hanggang dito naman guys. Baka nyo po susunod kong vlog. Thank you very much.